Two-part anniversary special mamaya pagkatapos ng aksyon, journalismo sa primetime panalo ng TV5. Pinakikilala ang fabric conditioner mula sa Surf with 5-in-1 freshness. ₱5 lang. Punta naman tayo sa Taal kung saan napaaga ang panghuhuli ng mga isda sa paligid ng nag-aalborotong bulkan. Ang problema, mura na nga ang bentahan. Masama na rin daw ang lasa ng mga ito. Romel Lopez, ikwento mo. Mayo pang schedule ng paghango ng isda sa mga fish cages na ito. Pero kahit malakas ang alon sa lawa, minamadali na ang paghango ng mga tilapia rito. Ang barangay captain mismo na si Manuel Matienzo ang nangangalaga ng palaisdaang ito. Tanggap na niya na bagsak presyo ang magiging bintahan ngayon. Pero kapag inabot pa raw ng pagputok ng Bulkang Taal ang kanyang mga isda, mas lalong mapupunta sa wala ang kanyang kita. Ay kami, sana hindi pa namin papaharvest, kaya lang medyo natatakot din kami dahil alerto nga ang bulkan natin. Pagka nagkaroon ng pagsabog yan, lalo walang mangyayari sa aming puhunan. Dahil pa rin doon sa patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Taal, ilan doon sa mga fish cages operator dito sa Milawa ang nagpaani ng maaga noong kanilang mga produktong isda. Pinangangambahan kasi nila baka malugi pa tutuloy ang pumutok ang Bulkang Taal. Pero ang problema nila, sa dami rin ng mga nag-aani na ngayon, malaki ang binababa ng kanilang mga produkto. Lasang lupa o burak na rin daw ang mga huling isda sa ilang lugar sa paligid ng lawa. Kaya wala nang ganang bumili ang mga customer. Suspetsa ng mga residente, epekto rin ito ng pagkabulabog ng ilalim ng lawa, bunsod sa mga pagyanig ng bulkan. Makain, hindi makakain talaga. Pwedeng kainin yun, ipiprito mo lang, pero kung sasabawan, hindi pwede. Talagang hindi makakain. Kahapon, nabalot ng takot ang mga residente rito nang magbitak-bitak ang mga kalye. Inakala kasi nilang bahagi ito ng fault line. Pero sa pag-inspeksyon ng PHIVOLCS kanina, pangkaraniwang ground fissure lang daw ang nagdulot nito. Kakaiba ang fault line sa ground fissure. No? Ang ground fissure kasi may maliwanag lang siyang paghihiwalay at karaniwan ito ay isang mahabang bitak. No? Maliit na bitak. Gusto ko liwanagin, ang ground fissure isa siyang long, narrow crack. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente, walang dapat ipag-alala. Pero para naman sa mga tinamaan ng bitak ang mga bahay, mas makabubuti raw kung lilipat na muna sila. Mula rito sa Taal, Batangas, Romel Lopez, News 5. Umabot na po sa 430 katao ang tinamaan ng cholera outbreak sa Batarasa, Palawan. Dahil dito isa sa ilalim na sa state of calamity ang buong bayan. Pinagbawalan rin ng DOH sa mga katutubo na sumalok ng tubig sa ilog na pinangangambang pinagmula ng nasabing sakit. Patuloy naman ang DOH sa pagrarasyon ng malinis na tubig pero kapos pa rin daw ito para sa pangangailangan ng mga katutubo. Puspusan na naghahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng PNP at MMDA para sa papalapit na Semana Santa. Simula ngayong araw, naka-full alert na ang Philippine National Police. Mahigit 5,000 pulis ang magbabantay sa mga matataong lugar tulad ng mga terminal at simbahan. Inaasahan ding sisikip ang trapiko sa Kwaresma. Kaya ang MMDA hindi muna ipatutupad ang number coding mula Martes Santo hanggang Biyernes Santo. Payo rin nila sa mga motorista hanggat maaari umiwas sa EDSA. Sa halip, dumaan na lang sa mga alternate route. Sa mga papunta sa South, kung sa Cavite kayo uuwi, sa South Station exit dumaan at dumiretso sa Alabang Zabote Road, papuntang Daang Hari. Pero kung sa Tagaytay, pwede na kayong lumabas sa Santa Rosa o Greenfield exit galing sa South Superhighway. Kung sa SLEX kayo galing, pwedeng bumaba sa Bikutan Interchange tapos dumaan sa General Santos Avenue para makadiretso sa C6 papunta sa Rizal. Kung sa North naman ang punta ninyo mula sa Quezon City Circle, pwedeng dumaan sa Visayas o North Avenue papuntang Mindanao Avenue tapos pumanan sa Quirino Highway para makarating sa NLEX. Showbiz action tayo. Sister power na sister power ang effect ni na Anne at Jasmine Curtis ngayong parehas na silang pasok sa showbiz. Pero kamusta naman kaya ang relationship nilang mag-ate? Ikwento mo, MJ Marfori. Social
Cute at sexy ang dating ng magkapatid ni Ann at Jasmine Curtis sa pag-post nila para sa isang kilalang fashion magazine. Proud daw si Jasmine na nakasama na rin niya sa isang photo shoot ang kanyang ate. Di raw niya made-deny na kahit sarili niyang ate si Ann, nasa starstruck pa rin siya sa kanya. Tinignan mo siya parang, wow, ang layo ng narating niya and super, just ang taas niya, di ba? Ibang level si ate. Pero kwento ni Jasmine, daig pa raw ang nanay sa pagka-overprotective ng ate Anya. Halimbawa na lang, halos wala raw pinalagpas sa text sa kanya ang kanyang ate. Pero na-appreciate naman daw ito ni Jasmine. She's very strict. Kanina she was looking through my phone. Binabasa niya mga messages ko. Like, oh my God, sana wala siya mahanap. Not naman there's something to find. Kung ganito kastrikta ang kanyang ate, paano naman kaya haharapin ni Jasmine ang mga manliligaw sa kanya? Gaya na lang ng nalilink sa kanyang binatang starlet na si Aaron Villaflor. Kaibigan lang kami. Tsaka, Nino? Ni Aaron Villaflor. Ay, strict ka nga daw. Paliwanag naman ni Ann, lambing lang niya ang pagiging overprotective sa kanyang baby sis. Medyo strict ako because syempre, gusto ko naman ng decent young man for my sister, but I'm happy na busy siya sa work. Proud din daw siya kay Jasmine dahil bukod sa napakatalino niya sa school, kitang-kita niyang nag-e-enjoy si Jasmine sa kanyang career sa TV5. I'm very proud of her. I'm very proud of all that she's achieved at 7. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, Ninoy Aquino International Airport napasama sa listahan ng worst airports. Presidente ng Czechoslovakia nahuli sa kamera na nangunguha ng ballpen. Mga magulang na hindi papaaralin ang kanilang mga anak ipakukulong sa QC base sa ipinapasang resolusyon. Aumento po sa sahod ng mga manggagawa inaprubahan na, pero fuel subsidy para naman sa mga magsasaka at mga isda hindi pa raw tiyak na mabibigay ng palasyo. At sa expose at aksyon, mga namemeke ng driver's license huli sa entrapment operation. Pinakikilala ang fabric conditioner mula sa Surf with 5-in-1 freshness. ₱5 lang. Getting rid of tough, burnt-on stains can be hard work, but I use new Cif Cream. New Cif Cream contains millions of microparticles, which penetrate and lift away even the toughest stains. New Cif Cream. Tough cleaning, minimum effort. Surf antibacterial with 5 herbal extracts. Hanggang 99%